Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jerry Chua, isang fire volunteer. Mga kasambahay, ang layunin po namin sa advokasyang ito'y upang magbigay babala sa lahat. Huwag po tayo mag-aksaya ng ari-arian, lalo na ang buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Samahan niyo po kami. Karamihan sa atin nagiging abala sa araw-araw, mga tao na naghahanap ng kanilang pagkakakitaan. Sa gitna ng kahirapan ng buhay, ang iba naman abala sa pag-iipon ng pera, mga mamahaling gamit at negosyo. Pero sa bawat araw na dumaraan, sumagi ba sa isipan nyo na isang araw lahat ng inipon nyo at pinaghirapan ay mawawala lamang sa ilang minuto? Ang mga kababayan natin tuwing sasapit ang buwan ng Marso, ang iniisip ito ay Fire Prevention Month. Totoo ba ito na tuwing Marso o tuwing tag-init lang maraming sunog? Mula sa first quarter ng taong 2010 hanggang sa first quarter ng taong 2011, hindi may kakaila na sa buong taon maraming buhay ang nasayang. Maraming ari-arian ang naabok dahil sa simpleng kapabayaan. Sunog. Ilan sa atin ang nag-iingat? Ilan sa atin ang nakahanda? Kung paano tahimik umatake ang mga magnanakaw sa gabi, ang sunog, walang pinipiling oras. Biglang darating, hindi mo mamamalayan. Huwag magsunog ng basura. Bukod sa nakakasama ito sa ating kapaligiran, maaari pa itong pagsimula ng sunog. Ang simpleng pagluluto sa bahay ang madalas pagsimula ng sunog. Ang napabayaang kawali ay madaling lumiyap. Sa ganitong pagkakataon, huwag mataranta. Patayin ang gas stove o ang gas regulator na nakalagay sa inyong LPG tank. Kumuha ng takip at marahang ilagay sa nag-aapoy na kawali. O kaya kumuha ng basang towel o basang basahan at ilatag sa ibabaw ng kawali. Huwag buhusan ng tubig, lalo itong magpapalaki sa apoy. Sa panahon ng kalamidad gaya ng bagyo, asahan natin na mawawala ang serbisyo ng elektrisidad. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng sunog dahil sa mga napabayaang kandila o gasera. Mas mabuting gumamit ng flashlight o rechargeable lighting system. Ang paglalasing at paninigarilyo, bukod sa masamang idudulot sa kalusugan mo, buwisit pa sa kabuhayan mo. Huwag manigarilyo sa higaan o malapit sa mga bagay na madaling masunog. Hindi masama magtipid lalo na sa panahon ngayon na kung saan lahat ng bagay ay nagsisitaasa na at ang mahal.
Pero mga bagay na sa akala mo ay uubra pa, kapahama ka naman ang magiging resulta. Huwag nang gamitin ang mga dekuryenteng kagamitan kung ito'y depektibo na. Ugaliin ang regular na inspeksyon ng mga electrical wires at outlet. Huwag mag-overload. Maaring maagapan o maiwasan ang paglaki ng sunog. Tandaan ang 3 K ni Kuya Kim. Kahandaan, kaalaman, kagamitan. Mahalaga na matulungan ng mga kasama sa bahay kung anong dapat gawin wala pa man ang sunog. Basahin mabuti ang instruction kung paano gamitin ang fire extinguisher. Ituro ang mga maaaring daanan papalabas ng bahay. Sandaling makalabas na, huwag nang tangkaing bumalik sa loob ng nasusunog na bahay upang sumagip ng kasama o balikan ang anumang mga bagay na nakalimutan. Magbigay ng isang ligtas na lugar kung saan magtatagpo ang pamilya sa sandaling makalabas. Kung minsan bumibili tayo ng mga gamit sa bahay kahit hindi pa naman natin kailangan, pero ang madalas na nakakalimutan ay yung mga bagay na makakatulong pala sa ating kaligtasan. Mahalaga sana na sa bawat bahay ay meron tayong smoke detector na nakalagay sa sala o kwarto. Ugaliin ang pagpapalit ng baterya ng smoke detector tuwing isang taon. Mahalaga rin na meron tayong fire extinguisher sa loob ng bahay. Sa loob ng isang silid na nasusunog, bawat segundo ay mahalaga. Sa isang pagkakamali, buhay na nakataya. Ito ang dapat mong gawin pag ikay nakakulong sa isang nag-aapoy na kwarto. Ipuin muna ang doorknob at ang pinto. Huwag buksan kung ito'y sobrang init dahil malakas na apoy ang nasa kabila nito. Dumapa at humanap ng hangin na maaaring hingahan. Mga buhay na sana'y nakaligtas na sa tiyak na kapahamakan dahil sa pagkalito at pagkataranta. Napahamak pa. Ang isang ordinaryong laki ng kwarto ay humigit kumulang sa 3 o 4 na minuto lamang bago matupok ang apoy. Hindi ligtas na magpunta sa loob ng banyo o magbabad sa tubig sa isang bathtub dahil sa tindi ng init, kukulo ang tubig. Ang makapal at mainit na usok ay nakamamatay. Kumuha ng basang tuwalya na maaaring maging depensa sa mainit na paligid at maaaring hingahan. Kung ikaw ay malagyan ng apoy sa katawan, huwag mataranta. Gawin ang stop, drop, cover your face and roll hanggang sa mamatay ang apoy.
Ang pinagsikapan ni Angelica Jones sa loob ng 14 na taon sa showbiz na abo sa loob ng ilang minuto. Nagising sa usok at sigawan si Angelica Jones nang masunog ang pag-aari niyang apartel sa Mandaluyong alas 6 kanina umaga. Nakataka si Angelica, kanyang ina at kanilang kasambahay. Nabigla kami kasi 1 hour pa lang kami natutulog. Tapos bumulaga sa'yo isang sunog na ganun kalaki. Maliban pa sa mga kasangkapan, 2 milyong pisong halaga ng alahas nilang mag-ina ang nasunog. May mga collection kami. Meron akong galing Africa, galing Japan, na talagang pinamimili namin. Naglilinis ako ng house kasi sinasabi ko na ang dami ko na naipon, 14 years sa showbiz. Anak, maaga pang shooting mo bukas Paano ba nililiquid yan? Eh, di ba mami, mga collection ko to, nakakalat lang naman dyan at nagbibigyan. Sayang naman, iligpit ko na. Pagkatapos yan, sumunod ka na matulog Yes, mother. Nilagay ko sa Tupperware. Tapos parang ayokong mapakailaman yung mga gamit ko. Parang collection ko Nalos lahat yun, naubos. Hindi ko talaga akalain na pinaghirapan ko ng 14 years sa isang ilap na wala lahat. Sobrang sakit. Naglalagablab yung apoy. Ang bilis niyan Traidor yan Nung ginising ako ng sister-in-law ko si Rizal, nagsisigaw siya na sunog-sunog, gising ka ate. Mami, gising! May sunog! May sunog! Gising! Gising! Baby, Angelica! Tapos pagising ko, akala ko is katapusan ko na. Tumakbo siya. Gusto niyang kuhanin yung cellphone niya. Sabi ko sa kanya, anak, wag na. Hindi natin kailangan yan. Saan ka pupunta? Kapag ko na yung cellphone! Sabi ng mom ko is, halika na lumabas na tayo at mamamatay tayo dito. Ayoko pa lumabas ng room. Saan ka pupunta? Kapag ko na yung cellphone! Talagang hinata ko na siya pababa. Wala na akong wisyo. Parang nanlumo ka. Tapos bumaba na ako. Nung nilabas na ako, babalik pa rin ako para kunin ko lang yung mga gamit ko. Lahat ng gamit nandun, pati yung ililipat namin sa kabilang kondo, na lahat ay bago. Ubos lahat yun. Nung masunugan kami, naisip ko na parang may kulang doon sa building. Hindi alert yung mga tao doon sa building. Sa bahay po niyo ba, walang fire extinguisher? Ang bawat kondo namin, may mga exit, mayroon yan. Actually, yun yung kinuha ko rin. Tiniray ko rin yun, pero wala siyang laman. Pinakamahirap ang masunugan. Manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Ang akin lang pinapasalamat, nabuhay kami. Kaya sabi ko, huwag nating pangunahan ang Diyos. Hindi lang po sa buwan ng Marso tayo dapat maging maingat sa sunog. Nagkataon lang po na ang Fire Prevention Month ay ginawa ng March sa kadahilanan na sa panahong ito, tag-init at base sa statistics, ito ang may pinakamataas na recorded fire incidents. Napakalaking bagay po ang Volunteer Fire Brigade sa firefighting operation dahil sila po ang nagbibigay suporta sa pangangailangan at sa kakulangan ng Bureau of Fire Protection. Makipagtulungan tayo, hindi lang sa regular Manila Fire Department, kundi sa mga volunteer fire brigades. Kasi itong mga ito ang talagang inaasahan namin na mabuti dahil yung mga miyembro niyan talagang mabibilis kumilos. Pagdating doon sa fire scene, naglulundagan pa yan Sa gusto nila, mapatay kagad yung apoy. Ito ang Central Control ng Textfire Philippines. Lahat ng text messages ng Textfire dito bumabagsak. Paano magpapadala ng mensahe sa Textfire kung magbibigay ng report tungkol sa sunog o anumang emergency sa inyong lugar? Mag-type lang ng report, space, exact location at ipadala sa 0918-6888-888 para sa Smart, 0922-6888-888 para sa Sun at 0916-4888-888 para sa Globe. Ang function ng Textfire. Kapag natanggap ng Textfire ang inyong report, ipadadala ng Textfire server ang inyong report sa mga bumbero na naka-standby 24 oras. Kasabay din na ipadadala ng server ang inyong mensahe sa lahat ng bumbero gamit ang VHF radio. Kaagad nabibigyan ng aksyon ng pinakamalapit na bumbero ang inyong report para sa kumpirmasyon.
Magbibigay ng confirmation report sa TextFire ang bumberong unang re-responde. Ang inyong report ay magiging available na sa lahat ng taong gustong magtanong sa TextFire. Meron na rin tayong communication radio. Isa na tayo sa pinakamalakas na communication radio pagdating sa bumbero. Ang transmission natin is digital, so makikita mo kung sino yung kausap mo rito sa ID. Lalabas yung mga ID kung sino yung kausap mo ngayon. Clear yung pakikipag-usap kasi meron tayong ginagamit na voting system. Ibig sabihin, sisiguraduhin niya na bago siya makapasok sa linya is malinaw yung transmission. If ever nagkaroon ng sunog dito sa Diliman, Quezon City, magkakaroon ng pulang dot dito sa area, makikita nyo ngayon yung mga fire trucks, responde papunta ron. So lalaki yung mapa. Likewise, malalaman din ng bumbero ano yung pinakamalapit na rota pwede nang i-guide sa kanya. By using technology, yun yung belief namin na mamabilis yung pag-responde sa sunog. Marami sa atin may hawak na cellphone. Makapaghiligtas tayo ng buhay sa pamamagitan lamang ng isang text. Ang sunog ay labanan, ang sunog ay iwasan. Text Fire! Ito po si Kuya Kim. Maraming salamat po.